Walang iba kundi si Danilo Bolos. Bali ito ay tukayo ko, si Danilo Bolos. Sir Danny, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan. Opo, magandang umaga po. Gayon din po sa ating mga tagapanood at sa ating po mga tagapakinig at gayon din po sa mga uring magsasaka. Nagtatanim po ng palay at gulay. Maraming magandang umaga po sa inyo. Sir Danny, bali doon sa pinakita natin nung 2025 SONA ng Pangulong Marcos, for now ay binanggit niya ho doon na at that time ay bali 8.5 million. Bali mahigit nga, almost 9 million ang nabigyan nila ng tulong, mga fisher folks at mga magsasaka. Tingin niyo ho ba, meron ho ba talagang improvement to in terms of support for the farmers and the fisher folk ho? Sa nakikita naman po namin, totoo naman po naganap at nangyari yung mga ganun pong binigkas ng ating pong Pangulo. Actually, tulad nga po nung ako naging isang panauhin sa Kongreso, pinatutuhanan ko din naman po yan. Totoo naman po lahat ng mga pinaggagawa na yan at nakamta naman po ng magsasaka. Subalit, yun nga po, andun po yung mga inputs, yung output, okay naman. Pero pagdating po yung outcome, wala naman pong nangyayari. Sa dahilan nga po na nakakatipid nga po kami sa mga pagtatanim namin, sa mga, halimbawa, nakakakuha po kami ng bini, nakakakuha din po kami ng fertilizer. At yung grupo naman na nabigyan po ng mga farm mechanization, nakamta naman po. Subalit pagka naman po, umaani din po kami, yung output maganda naman po. Actually, nung mga nakaraang panahon, yung ani po namin, tulad nga po na sinasabi ng PSA, umangat po yung ani namin. Subalit yung pagbenta po namin, yun po yung nagiging suliranin namin. Sa tuwi-tuwi na lang na ibinebenta po namin yung palay namin, nangyayari, yun nga po yung 8 hanggang 12. Bagamat itong nakaraang anihan, buhat po nung nga po, nabanggit ko po yun sa Kongreso, yun nangyari po na yun. Itong nakaraang pong anihan naman, gumanda naman. Subalit yung po, tag-araw po kasi yun paano po ngayon? Tag-ulan na naman. Batid naman po natin yung mga imported, bagamat may mga batas na pinipigilan silang maglabas agad o mag-import ng marami, hindi naman po talagang nasasawata ng ating pamahalaan yung mga ganyang pagkakataon. So marami pa rin pong mga negosyante na nagsasamantala talaga, lalo na po sa ibaba, sa magsasaka. Kung baratin po yung palay, gano'n na lang. Subalit pagkadating naman po sa bigas, hindi naman po ganun kababa yung bigas na halaga. Kaya po kami nagsusumamo din sa ating pamahalaan. Bagamat nandiyan po yung kagawaran ng pagsasaka at tinututukan naman po yung aming mga suliranin. Hindi naman po nagpapabaya. Subalit nga po, yung mga ganong pagkakataon, hindi naman po nila talaga na susubaybayan yung mga kaganapan sa katulad po naming magsasaka na narito sa baba, na nasa ground, na pag umaani kami, halos baratin po yung aming mga palay. So bali ito kayo, Danny, ang nagiging problema nyo ngayon, marami pa rin yung mga abusado na mga traders in terms of yung hindi kukuha talaga yung tamang presyo, or medyo pwede nyo rin sabihin na kasi masyadong malaki rin kasi yung ini-import natin kaya naapektuhan yung production din ng mga, let's say, nandyan sa sa palay at saka sa mais o iba pang mga agricultural products. Opo, yun po talaga yung nagiging suliranin, yung pamimili nila. Kaya nga po sa tuwing meron kaming pagpupulong na nagaganap sa pangasiwaan ng pagay sa NFA po, lagi po naming binabanggit sa kanila na dapat gampanan na po ng NFA talaga yung sila po yung bababa sa amin. Sila na mamili ng palay namin. Para po yung presyo, talagang makuha namin. Dahil tulad po ngayon, meron naman pong anunsyo ang NFA na mamimili po ng nasa 21 hanggang 22 sariwa. Magandang balita po yung magandang po sa amin yan, dahil sariwa po yung palay, bibili ng ganong halaga. At kung sa tuyo naman, nasa 30 pataas. Dahil nga po yung ginamit namin ngayon, batid naman po ng lahat na ang ginamit naming fertilizer ngayon at ng mga petrolyo, talagang sadyang mataas po.
Oo. Ah, Pero yung binili po namin ngayon na fertilizer nasa 2,600, 2,500. oo. So, paano po namin mababawi yan kung pagsasamantalahan na naman po kami, tag-ulan po, napakahirap magpatuyo ng palay. Pero Batid naman po natin yan. Oo, pero for now kasi alam ko itong first quarter ng 2026 yung Department of Agriculture 932 na raw yata yung na-establish nila 20 rice selling sites nationwide yung 20 pesos. Ito 'di ba nakakatulong ito mismo kasi sabi nyo nga NFA ito sa mga warehouses ng NFA. Opo, opo. Yan naman po ano lang naman nakakatulong po sa amin yan in terms na lumuluwag po yung mga warehouse, yung mga bodega nila upang mabili nila yung palay namin. Hindi naman po yung nakakatulong yung 20 pesos na yan dahil although kumukonsumo din po kami ng bigas, yun lang po yung nagiging tulong, lumuluwag lang po yung bodega upang mabili po nila uli yung mga aanihin namin itong mga darating na panahon dahil tulad po ngayon, itong September, aani na po kami. So in terms of benefits sa mga farmers, talaga hindi rin nila ramdam. Nakakaramdam yung syempre yung mga marginalized, no? Yung mga talagang syempre sa 20 pesos na bigas per kilo, marami matutulungan. Pero in terms of tulong sa mga magsasaka with 20 pesos, hindi masyadong malaking tulong para sa inyo, di ba? Yung mga Hindi po, opo. Dahil kami po, pagka umani po kami, nakareserba na po yung kakainin namin hanggang sa susunod na aanihan na uli Oo. Hindi po kami bumibili talaga ng bigas. Kaya lang po kami bumibili ng bigas. Halimbawa, katulad po nga nitong nakaraang anihan, mahal po yung palay. May 26 pababa po, may nag-28 pa sa sariwa. So, ang ano po ng ugali po ng magsasaka, pagka ganyan pong mahalang palay, binebenta na po lahat, pati yung pangkain nila upang makabayad lang doon sa mga utang. Makakwits lang po sa mga utang. So, bibili uli po yan ng bigas. Yun lang po yung mga taong gano'n na talaga nagbebenta ng kalahatan. Pero karamihan po sa amin, talagang tansyado namin yung kukonsumuhin namin hanggang sa susunod na niya. So, iniiwan po namin yung palay na yun para may pinapakiskis po kami sa tuwing nauubos po yung bigas na isasaing namin. Pero Tokayo, yung nabanggit kanina ni Secretary Francisco Chu Laurel, binabanggit niya na masyado pa rin malaki yung backlog in terms of yung siguro sinasabi nyo kanina yung outcome nagiging problema rin yung farm to market roads natin. Ang kailangan pa pala 60,000 kilometers, no? Pero ngayon ang nagagawa is 2,000 kilometers bawat taon. So ang laki ng bawas at saka ito yung malaking tulong sana para mas madaling yung mga produkto maibiyahe doon sa mga bagsakan, no? Yung mga palengke, 'di ba? Tama ho? Opo, tama po yan. Napakagandang programa po yan ng kagawaran ng pagsasaka. Hindi lang po yung magiging daan para bumilis yung aming produkto. Isa po yan ang magiging bilaran tulong, po namin no? ng palay. Oo. Kaysa po yung nakikipag-agawan po kami sa highway at kung minsan naman, bawal nga po sa national highway, minsan binobomba po ng bumbero dahil nga po bawal, wala kami magagawa. Kung minsan naman po, babawalin talaga na yung bang kukunin yung palay mo para isakay sa ano. Kaya mga ganong pagkakataon po nagaganap po sa amin. Pero bihira na po yan. Halos hindi na po kami nagbibilad talaga sa highway dahil nga po bawal. Kaya kung magaganap po nga yan at matutupad yung mga farm to market, napakalaki-laking bagay po para sa magsasaka sa amin yan. Hindi lang po yung in terms na magiging mabilis yung produkto namin mailuluwas sa bayan o sa pamilihan, kundi yan po magsisilbing bilaran po, solar dryer ng ating mga magsasaka. So wala na pong masisirang palay dahil hindi naman po katulad sa dito po sa lugar namin, wala na po mga dryer, ganyan. Wala pong mga mechanical dryer na ganyan. Kundi kung masisimentohan po talaga yung kalsada namin, napakalaki-laking bagay po talaga. Sana po matupad po yung mga ganyang mga programa ng pamahalaan. Siguro isa yan sa mga ini-expect nyo, no? Ito sa SONA sa Lunes, no? Sana merong announcement on the, let's say, ayuda or what. Pero ito, tanong ko lang, kasi di ba nagpamigay na naman ang Pangulo dahil nga itong another round of increase na naman sa petroleum products, nagbigay ng 2,000 pesos para dito sa 7.5 million na mga beneficiaries. Kasama ho ba yung hanay ninyo, yung mga magsasaka? Ano ba ang feedback? Meron naman po sa hanay namin, pero alam naman po natin, limitado po talaga yung budget sa ganyan. So, may nakatanggap, meron pong hindi. Katulad po ng mga, kasi may tinatawag po tayo mga BL o Big Land Owner, hindi na po yan nabibigyan.
So yung mga maliliit na magsasaka lang po. So mainam naman po yung ganon. Dahil yung maliliit natin talagang sadyang wala, magta-tricycle lang yan upang bumili din ng Tama. petrolyo panggamit sa bukid. Oo. Ganun lang po. Oo. Eh, di ba ang Nueva Ecija, kung saan kayo, di ba, yung grupo ninyo, yan ang isa sa mga major supplier ng bigas natin eh. Ngayon ho ba, sabi nyo, anihan na naman sa September, for na ho ba, wala kayong nakikita o yung El Nino hindi ho ba nakaka-apekto for now? Dani? Actually, medyo yan po yung mainit na tinatalakay po namin sa aming mga pagpupulong bilang Pangulo po ng Irrigators Association dahil po yung pantabangan natin nasa 170 Bumababa? 177 meters Yung water na lang level? po. Yung water level? Bumaba Opo, na? ang water level niya. Oo. So napakalaking, so sa bilang Pangulo nga po, nag-uusap-usap kami sa Yeah. yung rotational ng susupply ng tubig sa bawat area. Kasi po may programa sana ang NIA na mas maaga, katulad po namin, maaga kami nagtanim. So ang cut-off po ng tubig namin is September 30. Dahil mayroon pong bibigyan daan po yung mga pagawain sana ng NIA upang mas maging mabilis ang pagsusupply ng tubig. Okay. So meron po kasi mga magsasaka na hindi naman sumunod dahil nga po itong ganitong panahon kasi na tulad po ng September hanggang November na anihan sadyang napakahirap po dahil tag-ulan po talaga yan. Diyan po dumarating yung mga malalakas na bagyo. So ang nagiging mindset po ng mga magsasaka natin talaga is dapat umani ng December. Yung matapos-tapos ang taon dahil papasok po yung amihan, tag-araw na po yan. Oo. So yun po yung mga mindset. Kaso yun nga po yung programa sana binigyan daan sana na maaga para mabigyan daan din po yung mga pagawain. So magkakaroon din po kami suliranin sa mga hindi sumunod. So baka mabitin po sa tubig. Baka marami naman po nakatupad sa programa. Sige. Na yun nga yung maaga September aani po. Sige po. Salamat to, Tukayong Dani, sa oras. Umaasa kami sana sa Lunes sa SONA merong i-address na mga concerns ninyo, di ba? Yung magsasaka Opo, po. yun nga po. Sana po bigyan ding halaga ng ating Pangulo na tama. ang kahilingan po namin mga magsasaka na amyendahan na po itong rice tarification law na papabor po sa magsasaka. Yan po yung sige number one na hinihiling po namin simulat sa yung rice tarification. Okay po. Amyendahan po yung rice tarification law. Okay, sige po. Maraming salamat, Mr. Bolos. Thank you ho, sa oras. Opo, maraming salamat din po. Okay. Maraming salamat po sa inyong programa at gayon din po sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Okay, good morning. Yan ho si Danilo Bolos, chairperson ng Crizol, Bagong Pag-asa Irrigators Association, dyan ho sa Nueva Ecija. Siya rin ho ang presidente ng Sapang Bagnoy Farmers. Maggagap lang ho kami huwag ho kayong alis dahil hindi pa ho tapos ang programang Kabayan. DCMM.